Other visitor. Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak sa bahay ng kanilang namayapang lola na nasa ikapitong palapag ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng mga pinagkainan nila at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよだって塾の先生なんて、そうかな、でもなんかほらちょっと大学生らしいじゃんそううんそうそう、しっかり勉強しなきゃダメでした、ボタンもしまった方がいいかも。ああそこしまっといてあれ、うん、ちょっと誰かいる？すごい匂い。おじさんちょっと見てきて。怖いんだけど怖い怖い。誰もいないよ。おえ？怖い怖い怖い怖い。Nang maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, makikita mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Maaaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang porma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana ay muli itong nagpakita. Binuksang muli ng lalaki ang bintana at katulad ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng nagvi-video ang bintana pero wala silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola o maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila? Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yon. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manghinginig ka na lang din sa takot? The Investigation. Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw na sunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to, dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabando na din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay, isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli.
Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Isang puting ghostly face ang sumilip sa kanya sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. For some reason, namatay ang battery ng daladala niyang ilaw. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha ang makikita sa camera. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kyuchi bago na-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Kyuchi. Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinuan. Sa kalagitnaan ng interview, napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang
Matapos nito, hindi na muli pang nakita si Kyuchi at ang nag-interview sa kanya. By the river.